Ang malamig na semento ang una niyang naramdaman sa kanyang pisngi. Kasunod nito ang amoy ng kalawang at alikabok, isang amoy na dumidikit sa lalamunan at nagpapahirap sa bawat paghinga. Pinilit niyang imulat ang kanyang mga mata. Malabo ang lahat. Isang figura ng lalaki ang nakatayo sa di kalayuan. Ang anino nito ay tila isang halimaw sa dilim. Sa tabi nito, isa pang anino, babae. Narinig niya ang pamilyar na tawa, isang tawa na dati ay musika sa kanyang pandinig, ngunit ngayoy tunog ng isang demonyo. Rafael, halos pabulong niyang sabi. Ang pangalan ng kanyang asawa ay lasang-lason sa kanyang bibig. Lira. Ang pangalan ng kanyang matalik na kaibigan. Iyon naman ay parang asidong sumunog sa kanyang dila. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang tagiliran, kung saan tumama ang sipa ni Rafael kanina. Napahawak siya sa kanyang tiyan at naramdaman niya ang mainit na likidong dumadaloy sa kanyang mga binti. Hindi. Pakiusap, hindi. Tapusin na natin to, Lira. Narinig niyang sabi ni Rafael. Ang boses nito, na dati nagpapakalma sa kanya, ay malamig at walang anumang emosyon. Baka may makakita pa sa atin. Sandali lang, mahal, sagot ni Lira. Ang tamis sa boses nito ay nakakasuya. Lumapit ito at umupo sa tabi niya. Hinawi ang buhok na tumatakip sa kanyang duguan at namamagang mukha. Gusto kong makita siyang magdusa. Gusto kong makita ang itsura ng isang talunan. Tinitigan ni Selena ang mukha ni Lira. Ang mukha na ilang beses na niyang sinabihan ng kanyang mga sikreto, ang balikat na ilang beses na niyang iniyakan. Ngayon, ang nakikita niya lang ay purong pagkasuklam, parang kailan lang. Nasa isang mamahaling restaurant sila ni Rafael. Ipinagdiriwang ang kanilang anniversary. Isinuot nito sa kanya ang isang kwintas na may pendant na hugis puso. Para sa pinakamamahal kong asawa, bulong nito sa kanya. Ang hininga nito ay amoy mamahaling alak. Habang buhay si Lina, tayong dalawa lang. Naniwala siya. Ang tanga niya para maniwala. Isang malakas na sampal mula kay Lira ang gumising sa kanya mula sa alaala. Nagdi-daydream ka pa ba, Selena? Tanong nito. Tumatawa. Iniisip mo pa rin ba ang mga kasinungalingan niya? Ako na ang nagsasabi sa'yo, lahat ng yon ay palabas lang. Lumuhod si Lira para magpantay ang kanilang mga mukha. Hinawakan nito ang kanyang baba ng mahigpit. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit sa lahat, Selena? Hindi ang pambubugbog na to. Ang pinakamasakit ay ang katotohanan na habang niyayakap mo siya sa gabi, ako ang nasa isip niya. Habang hinahalikan mo siya, ang mga halik ko ang hinahanap-hanap niya. Bawat salita ay isang punyal na tumatarak sa puso ni Selena. At hindi lang yan. Dagdag pa ni Lira at dahan-dahan nitong hinaplos ang sarili nitong tiyan. Nagbunga ang pagmamahalan namin, Selena. Magkakaanak na kami ni Rafael, isang tunay na pamilya, isang bagay na hinding-hindi mo na maibibigay sa kanya. Doon gumuho ang mundo ni Selena, hindi dahil sa sakit ng katawan, hindi dahil sa panloloko. Gumuho ito dahil sa katotohanang ang buhay na pinapangarap niya kasama ang kanyang anak ay ipagkakait sa kanya para ibigay sa babaeng sumira sa kanya. Ang baby ko. Iyon na lang ang nais sa tinig niya, kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha na humalo sa dugo sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang isa pang matinding sakit sa kanyang sinapupunan. Isang paghilab na nagsasabing sumusuko na ang munting buhay sa loob niya. Tama na, Lira, sabi ni Rafael, hinihila na ito patayo. Hayaan mo na siya dyan, mamamatay din yan. Walang pag-aalinlangan. Walang awa, tumalikod na sila. Ang tunog ng kanilang mga yabag, papalayo ang pinakamasakit na narinig niya sa buong buhay niya. Iniwan siyang mag-isa sa dilim, sa gitna ng sarili niyang dugo, nag-aagaw buhay. Ipinikit ni Selena ang kanyang mga mata. Wala na siyang lakas. Ang tanging nararamdaman niya
ay ang unti-unting panlalamig ng kanyang katawan at ang pagkawala ng munting tibok sa loob niya. "Patawarin mo si Mommy, anak," sabi niya sa kanyang isip. "Hindi kita na ipagtanggol." Unti-unting nilamon ng dilim ang kanyang paningin. Katahimikan. At pagkatapos, may mga yabag siyang narinig. Iba sa mga yabag ni na Rafael at Lyra. Mas mabibigat, mas marami. Isang anino ang tumakip sa kaunting liwanag ng buwan na tumatama sa kanya. Naramdaman niya ang dalawang daliri sa kanyang leeg. Sinusuri ang kanyang pulso. "Buhay pa ba?" Tanong ng isang boses. Malalim, may awtoridad, at puno ng lamig. "Humihinga pa po, Don Miguel," sagot ng isa pa. Pero mahina na. May sandaling katahimikan. "Dalhin ninyo siya." Utos ng lalaking tinawag na Don Miguel. "Buhayin ninyo siya." 2 taon. 2 taon ang lumipas mula sa gabing iyon. Nakatayo si Selena sa harap ng isang salamin na mula sa sahig hanggang kisame. Ngunit ang babaeng nakatitig pabalik sa kanya ay hindi na si Selena. Ang babaeng iyon ay si Isabela. Ang kanyang buhok, na dati simple at abot balikat lang, ay mahaba na ngayon. Kulay itim na parang gabi at malumanay na umaalon sa kanyang likod. Ang kanyang balat ay makinis at walang bahid ng anumang peklat mula sa nakaraan. Ang kanyang mga mata, iyon ang pinakamatinding nagbago. Wala na ang dating kislap ng pag-ibig at tiwala. Napalitan iyon ng isang malamig na apoy, isang determinasyon na kayang tumunaw ng bakal. Ang Selena na mahina, ang Selena na umiiyak sa bawat masasakit na salita, ang Selena na naniwala sa mga kasinungalingan. Namatay na siya sa sahig ng bodega. Ang humihinga ngayon ay si Isabela, at si Isabela ay hindi marunong umiyak, marunong lang siyang maningil. "Isabela." Isang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Lumingon siya at nakita si Troy, ang kanyang abogado at kanang kamay, na nakatayo sa may pintuan ng kanyang silid sa villa nila sa Italy. May dala itong isang folder. "Handa na ang lahat," sabi ni Troy sa malumanay na boses. "Ang private jet, ang mga dokumento. Sigurado ka na ba talaga rito?" Lumapit si Isabela sa kanya at kinuha ang folder. Binuklat niya ito. Sa loob ay ang mga litrato at impormasyon tungkol sa buhay ni Rafael at Lyra de Villa. Matagumpay ang kanilang kumpanya, malaki ang kanilang bahay, at mayroon silang isang anak na lalaki, si Marco, 5 taong gulang. Isang masayang pamilya, isang pamilyang itinayo sa ibabaw ng kanyang bangkay. "Kailanman ay hindi pa ako naging ganito kasigurado, Troy," sagot niya. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. "Don Miguel wanted you to live a new life, a peaceful life," paalala ni Troy. "Ito ang dahilan kung bakit ibinigay niya sa iyo ang lahat ng ito." Ngumiti si Isabela, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiting iyon. "At iyon mismo ang ginagawa ko. Nagsisimula ng bagong buhay, pero hindi ako matatahimik hanggat hindi ko isinasara ang lumang kabanata." Alam ni Troy na wala na siyang magagawa. Nakita niya kung paano binago ng trahedya si Selena. Nakita niya ang mga gabi na nagigising ito na sumisigaw, binabangungot sa alaala ng nawala niyang anak. Nakita niya ang determinasyon nitong mag-aral ng negosyo, pananalapi at lahat ng kailangan para maging karapat-dapat na tagapagmana ni Don Miguel. Ang matandang Don na may sariling galit sa pamilya de Villa dahil sa pagkakalugi ng negosyo nito noon ang kumupkop kay Selena. Ginamit ng Don ang lahat ng kanyang yaman at koneksyon para pagalingin siya, sanayin siya, at ihanda siya para sa araw na ito. Ito ang kanilang pinagsamang paghihiganti. Isinara ni Isabela ang folder. "Salamat sa lahat, Troy. Hindi ko ito magagawa kung wala ka." Hanggang sa huli, Isabela, para kay Don Miguel at para sa'yo. Bago sila umalis patungong airport, dumaan muna si Isabela sa puntod ni Don Miguel. Nakatayo ito sa ibabaw ng isang burol kung saan tanaw ang karagatan.
Inilapag niya ang isang bouquet ng puting rosa sa malamig na marmol. Tapos na po ang paghihintay, Don Miguel. Bulong niya sa hangin. Babalik na po ako. Sisingilin ko po ang lahat ng utang nila sa atin. Para sa inyo at para sa aking anak. Isang butil ng luha ang nagtangkang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit mabilis niya itong pinigilan. Hindi na siya iiyak. Tapos na ang panahon ng pagluha. Pagdating sa airport, sumakay siya sa private jet na naghihintay sa kanya. Habang dahan-dahang umaangat ang eroplano, tinanaw niya ang papalayong lupain ng Italy, ang lugar na naging kanlungan at training ground niya sa loob ng 2 taon. Pagkatapos ng mahabang biyahe, sa wakas ay lumapag ang eroplano sa Maynila. Pagbaba niya ng hagdan, ramdam niya ang init ng hangin ng Pilipinas, ang hangin na huli niyang nalanghap noong gabing halos mamatay siya. Ngunit ngayon, hindi na ito nakakasakal. Ito ay isang paalala. Isinuot niya ang kanyang mamahaling sunglasses habang naglalakad siya sa tarmac papunta sa naghihintay na sasakyan. Isang dambuhalang billboard sa di kalayuan ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang advertisement para sa isang family insurance plan. Nakangiti si Rafael. Sa tabi niya, ang magandang si Lira. At sa gitna nila, ang kanilang anak na si Marco. Ang kanilang mga ngiti ay perpekto. Ang kanilang pamilya ay perpekto. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Nagsisimula pa lang ang laro, Rafael. Ang mga ilaw mula sa dambuhalang chandelier ay nagbibigay kislap sa mga alahas at mamahaling champagne glass na hawak ng mga pinakamayayamang tao sa Maynila. Ang bulungan at tawanan ay lumilikha ng isang marangyang musika sa loob ng grand ballroom ng isang 5-star hotel. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Rafael de Villa. Nasa tuktok siya ng kanyang mundo. Ang kanyang construction company, ang De Villa Holdings, ay isa na sa mga pinakamalaki sa bansa. Bawat kontrata, bawat proyekto, tila nagiging ginto sa kanyang mga kamay. At ngayong gabi, siya ang host ng isang charity ball, isang paraan para ipakita sa lahat na hindi lang siya magaling sa negosyo, kundi mayroon din siyang ginintuang puso. Ang galing mo talaga. Mahal, bulong ni Lira sa kanyang tabi habang inaayos ang kurbata ni Rafael. Suot nito ang isang pulang gown na yakap sa kanyang perpektong katawan. Siya ang larawan ng isang perpektong asawa para sa isang perpektong CEO. Para sa atin to lahat, mahal, sagot ni Rafael at hinalikan ito sa labi. Isang halik na para sa mga kamera, isang halik na bahagi ng kanilang palabas. Sa loob ng 2 taon, naging eksperto na sila sa pag-arte. Pero sa likod ng mga ngiti, may isang anino na laging bumabagabag kay Lira. Ang anino ni Selena. Kahit pa alam niyang patay na ito, minsan, sa gitna ng gabi, nagigising siyang pawisan, iniisip kung ano kaya ang pakiramdam ng mamatay ng mag-isa sa dilim. Mr. De Villa, bati ng isang senador at muling bumalik ang nangiti sa mukha ni Rafael. Congratulations on your new project. Salamat po, Senator. Sagot niya, nakipagkamay. This is just the beginning. At sa sandaling iyon, tila huminto ang oras, dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Ang lahat ng atensyon, ang lahat ng bulungan ay napunta sa babaeng kararating lang. Nakasuot ito ng isang simpleng itim na evening gown, ngunit ang dating nito ay mas nagniningning pa kaysa sa chandelier sa itaas. Ang bawat hakbang niya ay may bigat, may kumpiyansa. Ang kanyang presensya ay tila isang magnet na humihigop sa lahat ng atensyon sa silid. Sino siya? Narinig ni Rafael na tanong ng isang negosyante sa tabi niya. Hindi ko alam, sagot ng kausap nito. Pero mukhang importante. Napanood ni Rafael kung paano siya lumakad papasok. Ang mga mata ay diretso lang, tila walang nakikita sa paligid. May isang bagay sa kanya na nakapagpatindig ng balahibo ni Rafael. Isang pamilyar na pakiramdam na hindi niya maintindihan.
Ang babae, si Isabela, ay dumiretso sa bar. Kumuha siya ng isang baso ng wine at sumandal doon. Tahimik na inoobserbahan ang lahat. Rafael, sino yon? Tanong ni Lyra. Ang boses ay may bahid ng insecurity. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, naramdaman niyang may isang babae sa silid na mas maganda at mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Hindi ko alam, sagot ni Rafael, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maalis kay Isabela. Pero alamin ko, iniwan niya si Lyra at dahan-dahang lumapit sa babaeng misteryosa. Bawat hakbang niya ay tila kinakalkula. Mag-isa ka lang yata, Miss. Simula ni Rafael, gamit ang kanyang pinaka-charming na ngiti. Lumingon si Isabela. Ang kanyang mga mata na natatabunan ng kaunting anino ay tila tumagos sa kaluluwa ni Rafael. Isabela, sagot niya. Ang boses ay malambing ngunit malamig. Isabela de la Torre. Rafael de Villa, pakilala niya. Inilahad ang kanyang kamay. Tinanggap ni Isabela ang kamay niya. Ang pagdampi ng kanilang mga balat ay nagpadala ng kuryente sa buong katawan ni Rafael. Ang mga kamay nito ay malambot, ngunit ang pagkakahawak ay matatag. Alam ko kung sino ka, Mr. De Villa, sabi ni Isabela, bahagyang ngumiti. Sa katunayan, ikaw ang dahilan kung bakit ako nandito. Napakpunot ang noo ni Rafael. Talaga? Narinig ko ang tungkol sa iyong bagong real estate development sa Laguna, sabi ni Isabela, diretsahan. Ang aking kumpanya, ang De La Torre Investments, ay naghahanap ng malaking proyektong popondohan dito sa Pilipinas at mukhang promising ang sayo. Natigilan si Rafael. De La Torre Investments, isa sa mga pinakamalaking investment firm sa Europe. Kung makuha niya sila bilang partner, hindi lang doble, kundi triple ang kikitain ng kumpanya niya. Mula sa di kalayuan, pinapanood sila ni Lyra. Ang bawat ngiti ni Rafael, ang bawat titig nito kay Isabela, ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang pamilyar na kaba, ang takot na maagaw muli, ang isang bagay na pinaghirapan niyang kunin. I would be honored to discuss it with you, Miss De La Torre, sabi ni Rafael. Ang boses ay puno ng pananabik. Perhaps over dinner tomorrow? Bakit hindi ngayon? Sagot ni Isabela. Nagpaalam si Rafael sa kanyang mga bisita at dinala si Isabela sa isang private lounge. Habang naglalakad sila, pinanood sila ng lahat, kabilang na si Lyra, na naiwang mag-isa sa gitna ng party. Ang kanyang peking ng ngiti ay unti-unting nawawala. Sa pagtatapos ng gabi, bago sila maghiwalay, aksidenteng nahulog ni Isabela ang kanyang panyo. Mabilis itong pinulot ni Rafael. Habang inaabot niya ito pabalik, ang kanilang mga kamay ay muling nagdampi. Sinamantala ni Isabela ang pagkakataon. Lumapit siya. Ang kanyang mga labi ay halos dumikit na sa tenga ni Rafael. May pakiramdam ako na magiging malapit tayo sa isa't isa, Mr. De Villa. Bulong niya. Ang kanyang hininga ay mainit at amoy wine. Isang matinding kilabot ang gumapang sa buong katawan ni Rafael. Hindi niya maintindihan kung ito ba ay dahil sa excitement o sa isang uri ng panganib na hindi niya mapangalanan. Umalis si Isabela. Iniwan si Rafael na nakatayo doon. Tulala. Hawak pa rin ang panyong amoy na amoy ang kanyang pabango. Isang pabangong mamahalin. Kakaiba. Ngunit sa ilalim nito, may isang bagay na nakatago. Isang bagay na parang amoy ng paghihiganti. Ang amoy ng pabango. Iyon ang unang napansin ni Lyra. Isang amoy na hindi niya pamilyar. Mamahalin, matapang, at nanunuot sa bawat sulok ng suit ni Rafael nang umuwi ito noong gabing iyon. Kamusta ang meeting ninyo ni Miss De La Torre? Tanong niya. Sinisikap na maging kaswal habang tinutulungan itong magtanggal ng coat. Maganda, sagot ni Rafael. Ang isip ay tila lumilipad sa ibang lugar. She's brilliant, Lyra. Ang mga ideya niya. She's a visionary. Kung mapapasama natin siya sa proyekto,
Ito na ang maglalagay sa Divila Holdings sa international map. Hindi narinig ni Lira ang mga salitang proyekto o international map. Ang tanging narinig niya ay ang paghanga sa boses ni Rafael. Ang parehong paghanga na dati ay para sa kanya lamang. Sa mga sumunod na araw, ang meeting ay naging meetings. Laging may dahilan si Rafael para makipagkita kay Isabela. Breakfast meeting, lunch meeting, minsan kahit dinner pa. Umuuwi siyang pagod na pagod pero masigla ang isip, puno ng mga bagong plano at estratehiya na puro si Isabela ang nagmungkahi. Isang gabi, naghanda si Lira ng paboritong pagkain ni Rafael, steak, red wine, at lahat ng gusto nito. Naghintay siya. Lumipas ang alas 8, alas 9, alas 10. Dumating si Rafael bago mag-alas 11 ng gabi, amoy alak at ang pamilyar na pabango ni Isabela. Saan ka galing? Salubong ni Lira, hindi na maitago ang inis sa kanyang boses. Nag-celebrate lang kami ng team. We closed a preliminary deal with De La Torre Investments. Sabi ni Rafael, dumiretso sa kwarto. Pagod na ako, Lira. Bukas na tayo mag-usap. Hindi na sumagot si Lira. Tahimik niyang iniligpit ang malamig na steak at ang wine na hindi man lang nagalaw. Habang naguhugas ng pinggan, ang mga kamay niya ay nanginginig sa galit. Hindi ito tungkol sa negosyo. Alam niya. Ramdam niya. Kinabukasan sinubukan niyang kausapin si Rafael. Hindi ka ba nagtataka, Raf? Bigla na lang siyang sumulpot. Wala tayong alam sa kanya. Sabi ni Lira. Ano bang sinasabi mo? Iritableng sagot ni Rafael. She's a legitimate businesswoman. Naimbestigahan na siya ng legal team natin. Malinis ang record niya. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ang lapit ninyo sa isa't isa. Nakikita ko kung paano mo siya tingnan. Bumuntong hininga si Rafael. Lira, nagsaselos ka ba? Huwag kang paranoid. This is purely business. Huwag mong sirain ang pinakamalaking opportunity ng kumpanya dahil lang sa walang kwentang selos mo. Ang salitang paranoid ay tumama kay Lira na parang sampal. Siya pa ngayon ang may problema. Isang hapon, habang nililinis niya ang sasakyan ni Rafael dahil wala ang kanilang driver, may nahulog mula sa ilalim ng passenger seat. Isang mamahaling silver cufflink. May nakaukit na letrang T. Hindi D para sa De La Torre. Hindi R para sa Rafael. T. Kinabahan siya. Isang eksena ang nag-flashback sa kanyang isip. Sa opisina ni Rafael, habang nag-uusap sila ni Isabela, aksidenteng natapunan ni Isabela ng kape ang kanyang blouse. Habang nag-aabot ng tissue si Rafael, aksidente ring natumba si Isabela sa dibdib nito. Ang kanilang mga muka ay ilang pulgada lang ang layo. Nakita yon ni Lira mula sa siwang ng pinto. Ngayon, ang cufflink. Nanginginig ang mga kamay niya. Dinial niya ang numero ng opisina ni Rafael. Hi, Nelia. Nandyan ba si Sir Rafael? Tanong niya sa sekretarya. Ay, Ma'am Lira. Sagot ni Nelia. Umaga pa po umalis si Sir. Kasama po si Miss Isabela. May site inspection daw po sila sa Laguna. Ganun ba? Sige, salamat. Ibinaba niya ang telepono. Site inspection. Buong araw? Tumingin siya sa relo. Mag-aalas 6 na ng gabi. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang unknown number. Binuksan niya ito. Iisang litrato lang ang laman. Isang litrato na kuha mula sa malayo. Nakaupo si Rafael at Isabela sa isang table for two sa isang mamahaling restaurant. Nagtatawanan. Mukhang masaya. Mukhang malapit. Nabitawan ni Lira ang kanyang cellphone. Ang cufflink sa kanyang palad ay tila naging isang mainit na bakal. Bumalik ang lahat ng kanyang takot. Ang takot na naranasan niya noong panahong si Selena pa ang asawa ni Rafael. Ang pakiramdam na siya ang pangalawa, ang kabit, ang extra. Ipinangako niya sa sarili niya na hinding-hindi na niya muling mararamdaman yon. Pero heto na naman, ang kasaysayan ay nauulit. At sa pagkakataong ito, hindi niya alam kung paano lalabanan ang isang kalaban na perpekto sa lahat ng bagay. Isang kalaban na may mukha ng isang anghel,
Ngunit may mga galaw ng isang demonyo. Natapos ang dinner nila ni Rafael na may ngiti sa labi ni Isabela, isang ngiting puno ng tagumpay. Bawat tawa, bawat titig, bawat aksidenteng pagdampi ng kanilang mga kamay ay isang kalkuladong galaw. Nakikita niya sa mga mata ni Rafael ang pamilyar na apoy, ang apoy ng pagnanasa at kasakiman, ang parehong apoy na sumunog sa buhay niya noon. Ngayon, gagamitin niya ang apoy na yon para sunugin ang mundo ni Rafael, ngunit ang pagwasak sa negosyo at pagsira sa pagsasama nila ni Lyra ay unang yugto pa lamang. May isa pang bahagi ng kanyang plano, ang pinakamasakit, ang pinakabrutal, at ang pangalan nito ay Marco. Isang linggo matapos isara ang paunang kasunduan sa De Villa Holdings, ginamit ni Isabela ang kanyang impluwensya at isang malaking donasyon para makapasok sa pinakaprestihiyosong international school sa bansa, ang eskwelahan kung saan nag-aaral si Marco de Villa. Hindi siya pumasok bilang isang regular na guro. Iyon ay masyadong halata. Pumasok siya bilang isang volunteer art teacher, isang mayamang pilantropo na gustong ibahagi ang kanyang passion for the arts sa mga bata. Sa kanyang unang araw, nakita niya agad si Marco sa gitna ng klase. Ang bata ay tahimik lang sa isang sulok, nagdodrawing mag-isa, habang ang ibang mga bata ay naglalaro. May lungkot sa mga mata nito, isang lungkot na pamilyar kay Isabela. Ang lungkot ng isang batang laging naiiwan dahil sa abalang mga magulang. Ang ganda naman ng dinodrawing mo, sabi ni Isabela sa malambing na boses, dahan-dahang lumalapit sa bata. Nagulat si Marco at agad na itinago ang kanyang papel. Hindi po, mahina niyang sabi. Umupo si Isabela sa maliit na upuan sa tabi niya. Alam mo, mahilig din akong mag-drawing noong bata ako. Gusto mo, turuan kita ng isang secret technique? Nag-aalangan man, tumango ang bata. Kumuha si Isabela ng isang pirasong papel at lapis. Sa loob ng ilang minuto, iginuhit niya ang isang kaharian na may mga dragon at matatapang na kabalyero na mangha si Marco sa galing niya. Wow! Sabi lang ng bata, ang mga mata ay nanlalaki. Ang pangalan ko ay Teacher Isabela, sabi niya, ngumiti. At mula ngayon, ako ang magiging art teacher ninyo. Sa mga sumunod na araw, naging paboritong guro ni Marco si Isabela. Sa kanya lang ito nagiging madaldal. Sa kanya nito ikinukwento ang mga pangarap nito, ang mga takot nito, at ang kalungkutan nito tuwing hindi umuuwi sa tamang oras ang kanyang daddy at mommy. Bawat kwento ng bata ay isang kutsilyong humihiwa sa puso ni Isabela. Inosente si Marco. Wala siyang kasalanan. Isang gabi, habang kausap niya si Troy sa telepono, hindi niya napigilang ilabas ang kanyang saloobin. Hindi ko alam kung kaya ko to, Troy. Sabi niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Ang bata, he's just a child. May oras ka pa para umatras, Isabela. Sagot ni Troy mula sa kabilang linya. Hindi mo kailangang gawin ito. Kailangan, mabilis na sagot ni Isabela. Ang boses ay tumigas muli. Tuwing tinititigan ko siya, nakikita ko ang anak ko. Ang anak ko na hindi man lang nakahinga, na hindi ko man lang nayakap. Ipinagkait nila sa akin ang pagkakataong maging ina. Kaya ipaparamdam ko kay Lyra ang pakiramdam na unti-unting mawalan ng anak. Ang bawat salita ay nagpapatatag sa kanyang determinasyon, tinatabunan ng anumang pag-aalinlangan. Dumating ang araw ng parent-teacher conference. Alam ni Isabela na darating si Lyra. Pinatulog niya muna ang mga bata sa art room pagkatapos ng kanilang activity. Nakita niya si Marco na nakayukyok sa kanyang maliit na desk, mahimbing na natutulog. Hinaplos niya ang buhok nito. Sa isang saglit, nawala si Isabela. Ang bumalik ay si Selena, ang ina, na puno ng pagmamahal. Ngunit ang saglit na yon ay nawala. Nang bumukas ang pinto, nakatayo doon si Lyra, mukhang pagod at iritable. Ngunit natigilan ito
Nang makita ang eksena sa harap niya, ang Miss De La Torre na kinaiinisan niya, ang babaeng sumisira sa kanyang pamilya, ay malumanay na hinahaplos ang buhok ng kanyang nag-iisang anak. "Anong ginagawa mo?" tanong ni Lyra. Ang boses ay matigas. Tumingin si Isabela. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkagulat. "Oh, Mrs. De Villa, I'm sorry. Hindi kita napansin. Ginising ko na sana si Marco." "Huwag mo siyang hawakan," madiin na sabi ni Lyra. Nagising si Marco dahil sa boses ng ina. Pagmulat ng mata, ang una niyang nakita ay si Isabela. Agad siyang ngumiti at yumakap dito. "Teacher Isabela," sabi niya. Parang sinaksak si Lyra sa nakita. Lumapit siya at halos kalad ka rin ang anak palayo kay Isabela. "Mami, bakit po?" Nagtatakang tanong ni Marco. Hindi sumagot si Lyra. Tinitigan lang niya si Isabela ng masama. "Marco, halika na, anak. Uuwi na tayo," sabi ni Lyra. Hila-hila ang bata. Habang papalayo sila, lumingon si Marco kay Isabela. "Sino po yung bagong teacher mo, anak?" tanong ni Lyra. Pilit na pinapakalma ang sarili. Sumagot si Marco na may ngiti sa labi. Isang nangiting hindi pa nakikita ni Lyra sa loob ng mahabang panahon. "Si Teacher Isabela po, Mommy," sabi niya. Para daw po siyang anghel na pinadala para sa akin. Ang mga salitang yon, na puno ng kawalang malay, ay sumampal kay Lyra ng mas malakas pa kaysa sa anumang sampal na natanggap niya sa buong buhay niya. Isang anghel. Ang babaeng sumisira sa kanya ay isang anghel sa paningin ng kanyang anak. Sa puntong yon, alam ni Lyra na hindi na ito isang simpleng agawan sa asawa. Ito ay isang digmaan at kailangan niyang manalo kahit ano pa ang mangyari. Ang mundo ni Rafael de Villa ay unti-unting gumuho, ngunit hindi niya ito napapansin. Bulag siya. Bulag sa katotohanan na ang bawat payo ni Isabela, bawat brilliant idea na ibinibigay nito sa kanya, ay isang hakbang palapit sa kanyang pagkawasak. Ibenta mo ang shares mo sa kabilang kumpanya. Mag-focus tayo sa iisang malaking proyekto. Mungkahi ni Isabela isang araw. Pero yun ang pinaka-stable na asset natin. Pag-aalinlangan ni Rafael. Hinawakan ni Isabela ang kanyang kamay. "Trust me, Rafael. Minsan, kailangan mong bitawan ang isang bagay na maganda para makuha ang isang bagay na mas mahusay." At nagtiwala siya. Ibinenta niya ang shares. Pagkalipas ng isang linggo, isang malaking foreign investor ang biglang bumili sa kumpanyang yon at ang halaga ng shares ay tumaas ng 300%. Milyon-milyon ang nawala kay Rafael. "Huwag kang mag-alala," sabi ni Isabela, hinahaplos ang kanyang likod. "Babawiin natin yan. May iba pa akong plano." Ang bawat plano ay mas mapanganib kaysa sa nauna. Bawat desisyon ay naglalagay sa De Villa Holdings sa alanganin. Ang mga miyembro ng board ay nagsisimula ng magtanong. Ang mga empleyado ay nagbubulungan. Ang stress ay bumabalot sa bawat araw ni Rafael. Ang tanging nagpapakalma na lang sa kanya ay ang presensya ni Isabela. At ang alak, maraming alak. Dumating ang gabi ng isang malaking corporate party. Naroon ang lahat ng bigating pangalan sa industriya. Ito sana ang pagkakataon ni Rafael para ipakita na matatag pa rin ang kanyang kumpanya. Ngunit bago pa man magsimula ang programa, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang CFO. Ang isa pa sa kanilang malalaking kliyente ay umatras. Dahilan, loss of confidence. Gumuho ang mundo ni Rafael. Nagkulong siya sa isang sulok ng venue. Sunod-sunod na nilagok ang whiskey. Ang ingay ng party ay tila isang malayong ugong na lang. Ang mga ngiti ng mga tao ay tila mga pangungutya. Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Isabela. "Rafael, anong nangyari?" tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Wala na," sabi ni Rafael. Ang boses ay basag. "Lahat ng pinaghirapan ko, unti-unti nang nawawala."
Inakay siya ni Isabela papunta sa isang tahimik na terrace. Malamig ang hangin, ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy ng alak at desperasyon sa loob niya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Aminado ni Rafael, napasabunot sa sariling buhok. Para akong isinumpa. Hindi ka isinumpa, Rafael. Negosyo lang yan. Pag-aalo ni Isabela. Umiling si Rafael. Hindi lang ito tungkol sa negosyo. Mayroon akong kasalanan. Isang malaking kasalanan. At ngayon, sinusundan na yata ako ng karma. Tinitigan siya ni Isabela. Anong kasalanan? Tumingin si Rafael sa mga mata ni Isabela. Sa mga matang iyon, nakita niya ang isang bagay na hindi niya nakikita kay Lyra. Isang tila pag-unawa, isang katahimikan na nag-aanyaya sa kanya na ilabas ang lahat. Sa pagkalasing niya, sa pagkalito, ang mukha ni Isabela ay naging isang blankong canvas para sa kanyang mga kasalanan. May asawa ako dati. Simula niya, nauutal. Ang pangalan niya ay Selena. Hindi kumurap si Isabela. Mahal ko siya. O baka inisip ko lang na mahal ko siya. Pagpapatuloy ni Rafael. Pero dumating si Lyra. Nagulo ang lahat. Nabuntis ko si Selena. Nabuntis ko rin si Lyra. Nagalit si Selena. Nagbanta siya na sasabihin niya sa lahat. Masisira ang pangalan ko, ang negosyo ko. Nanginginig ang kanyang mga labi. Ang mga alaala na 2 taon na niyang pilit na ibinabaon ay bumabalik. Dinala namin siya sa isang lumang bodega. Halos pabulong niyang sabi. Nag-away kami. Nasaktan ko siya. Nasaktan namin siya. Iniwan namin siya doon. Akala namin, alam naming mamamatay siya. Isang luha ang pumatak sa mata ni Rafael. Isang luhang hindi para sa pagsisisi, kundi para sa awa sa sarili. Pinatay ko siya, Isabela. Pinatay ko ang asawa ko at ang anak ko. At ngayon, hindi ako makatulog sa gabi nang hindi siya nakikita sa panaginip ko. Ang mukha niya, ang dugo. Minsan, sa sobrang kalasingan, kapag tinitingnan kita, parang nakikita ko siya sa mga mata mo. Hindi ang itsura, kundi ang pakiramdam. Ang pakiramdam na mayroon akong utang na dapat bayaran. Natulala si Isabela. Hindi niya inaasahan ito. Isang kusang loob na pag-amin. Isang detalyadong salaysay ng krimen na sumira sa buhay niya. Naramdaman niya ang pag-akyat ng galit sa kanyang lalamunan. Isang galit na napakatindi na gusto niyang sakalin si Rafael hanggang sa mamatay. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Ibinabaon niya ang emosyon. Ipinakita niya ang awa. Hinaplos niya ang pisngi ni Rafael. Shhh! Tapos na yon, Rafael. Isang masamang panaginip lang yon. Yumuko si Rafael at humagulgol sa kanyang balikat. Isang kahabag-habag na lalaki na nalulunod sa sarili niyang kasalanan at alak. At habang nakayakap ito sa kanya, dahan-dahang kinuha ni Isabela ang kanyang cellphone mula sa kanyang maliit na purse. Maingat, pinindot niya ang stop sa recording app na kanina pa palang bukas. Itinago niya itong muli. Niyakap niya si Rafael nang mas mahigpit. Hinahaplos ang likod nito na parang isang kaibigan. Ngunit sa ibabaw ng balikat ni Rafael, ang mga mata ni Isabela ay malamig na parang yelo. Salamat sa iyong katapatan, Rafael. Bulong niya sa hangin. Isang bulong na para lang sa kanyang sarili. Magagamit ko ito. Ang pag-amin ng demonyo ay nakahanda ng maging sandata ng anghel ng paghihiganti. Si Isabela de la Torre ay masyadong perpekto. Ito ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Lyra. Ang kanyang background ay malinis. Ang kanyang negosyo ay matagumpay. Ang kanyang ganda ay hindi pangkaraniwan. At ang paraan ng pagkuha niya sa atensyon ni Rafa at ng kanyang anak ay masyadong mabilis, masyadong madali. Parang isang multo na bigla na lang sumulpot para sirain ang lahat. Pagkatapos ng insidente sa parent-teacher conference, nag-hire si Lyra ng isang private investigator. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya, utos niya. Kahit ang pinakamaliit na butas,
ang pinakamaliit na dumi sa kanyang nakaraan. Ngunit pagkalipas ng 1 linggo, bumalik ang investigator na walang dala. "Pasensya na, Ma'am Lyra," sabi ng lalaki. Pero malinis talaga ang record ni Miss Dela Torre. Ipinanganak sa isang mayamang pamilya sa Spain, nag-aral sa Switzerland, nagtayo ng sariling kumpanya sa Italy. Walang kahit anong kaduda-duda. "Imposible!" sigaw ni Lyra. Ibinato ang folder sa mesa. "Lahat ng tao ay may sikreto. Maghanap kang maigi." Umalis ang investigator na napapakamot sa ulo. Naiwan si Lyra sa kanyang pag-iisip. Kung walang butas ang kasalukuyan, baka nasa nakaraan ang sagot. Pero paano? Isang gabi, habang hindi siya makatulog, binuklat niya ang isang lumang photo album. Mga litrato noong college pa lang sila ni Selena. Mga panahong matalik pa silang magkaibigan. Bago dumating si Rafael, bago manalo ang inggit at kasakiman sa puso niya. Sa isang litrato, nakita niya ang isang masayang eksena. Nasa isang beach outing sila. Nakaupo sila ni Selena sa buhangin, tumatawa. Ang buhok ni Selena ay nakatali pataas at dahil doon, kitang-kita ang isang maliit na peklat sa likod ng kanyang kanang tenga. Biglang naalala ni Lyra ang kwento sa likod ng peklat na yon. Nahulog si Selena sa puno ng bayabas noong bata sila habang sinusubukang kumuha ng prutas para sa kanilang dalawa. Si Lyra pa mismo ang naglagay ng band-aid dito. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Lyra. Ang buhok ni Isabela, laging nakalugay, laging perpektong nakatabing sa kanang bahagi ng kanyang mukha. Hindi. Imposible. Patay na si Selena. Siya at si Rafael ang pumatay sa kanya. Ngunit ang duda, na minsan nang naitanim, ay nagsimula ng mag-ugat at lumaki. Hindi na niya ito mapigilan. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang makita. Nagkaroon ng pagkakataon si Lyra sa isang family day event sa eskwelahan ni Marco. Darating ang lahat ng magulang at bilang volunteer art teacher, siguradong darating din si Isabela. Pinagplanuhan niya itong mabuti. Sa gitna ng programa, habang abala ang lahat sa panonood ng mga batang nagpe-perform, lumapit si Lyra kay Isabela na may dalang 2 tasa ng mainit na kape. "Miss Dela Torre," bati niya, pilit nang ngumingiti. "Mukhang pagod ka na sa pag-aasikaso sa mga bata. Heto, kape." "Salamat, Mrs. De Villa. Ang bait mo naman," sagot ni Isabela. Kukunin na sana ang tasa. Ngunit bago pa man ito makuha ni Isabela, aksidenteng natabig ni Lyra ang sarili niyang kamay. Ang mainit na kape ay tumapon sa balikat at likod ni Isabela. "Oh my God, I'm so sorry," sigaw ni Lyra. Ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwaring pagkataranta. "Nakakahiya. Ang clumsy ko talaga. Hayaan mong tulungan kitang punasan." "Okay lang, Mrs. De Villa. Maliit na bagay," sabi ni Isabela. Pilit na pinapakalma ang sarili kahit ramdam niya ang hapdi ng mainit na likido sa kanyang balat. Ngunit hindi nagpapigil si Lyra. Kumuha siya ng panyo at lumapit sa likod ni Isabela. Ito na ang kanyang pagkakataon. "Naku, pumasok hanggang sa buhok mo," sabi ni Lyra. At sa isang mabilis na galaw, hinawi niya ang mahabang buhok ni Isabela para punasan ang batok nito. At doon, nakita niya ito. Medyo kupas na, halos hindi na mapansin, ngunit naroon pa rin. Ang maliit na peklat sa likod ng kanang tenga. Huminto ang paghinga ni Lyra. Ang ingay ng paligid ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang sariling dibdib. Ang peklat. Ang pamilyar na peklat. Dahan-dahang lumingon si Isabela. Ang kanyang mga mata, na kanina'y nagpapakita ng pagkagulat, ay biglang naging malamig at matalim. Isang tingin na tila nagsasabing, "Oo, ako nga. At ngayon, alam mo na." Napaatras si Lyra, nanginginig. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkadugtong-dugtong. Ang biglaang pagdating, ang perpektong background, ang pag-akit kay Rafael, ang paglapit kay Marco,
Ang peklat. Hindi ito si Isabela de la Torre. Ito si Selena. Buhay siya. Nagbalik siya. At nagbabalik siya para sa kanila. Selena? Halos pabulong na sabi ni Lyra. Ang kanyang mukha ay namumutla na parang papel. Imposible. Isang maliit, nakakatakot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Hindi siya sumagot, ngunit ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa anumang pag-amin. Ang multo ng nakaraan ay hindi na isang multo. Nagkatawang tao ito at nakatayo mismo sa harap niya. Parang baliw na tumakbo si Lyra palabas ng eskwelahan. Hindi niya alintana ang mga nagtatakang tingin ng ibang mga magulang. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Selena, ang malamig na ngiti nito, ang mga matang nangangako ng impyerno. Pagdating sa bahay, naabutan niya si Rafael na nag-iimpake ng isang maliit na maleta. Saan ka pupunta? Tanong ni Lyra. Hingal na hingal. Business trip sa Cebu, kasama si Isabela. Sagot ni Rafael, hindi man lang tumitingin sa kanya. Biglaan lang. Huwag kang sumama sa kanya. Sigaw ni Lyra, hinablot ang braso ni Rafael. Huwag kang sasama sa babaeng yon. Ano na naman ba to, Lyra? Inis na sabi ni Rafael, binawi ang kanyang braso. Pwede ba? Tigilan mo na yung pagiging paranoid mo. Malulugi na ang kumpanya. Kailangan ko to. Hindi mo naiintindihan, Rafael. Siya si Selena. Si Isabela ay si Selena. Natigilan si Rafael. Tinitigan niya si Lyra na parang nababaliw na ito. Pinagsasabi mo? Patay na si Selena. Tayo ang pumatay sa kanya, natatandaan mo ba? Buhay siya, Rafael. Nakita ko. Ang peklat niya sa likod ng tenga, nakita ko. Nagbalik siya para sa atin. Para maghiganti. Umiling si Rafael, napapailing sa frustration. Tumigil ka na, Lyra. Nag-iimbento ka na naman ng kwento para lang hindi ako umalis. Pagod na ako sa'yo. Pagod na ako sa selos mo. Baka kailangan mo nang magpatingin sa doktor. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Rafael. Nagulat siya. Ngayon lang ito ginawa ni Lyra. Maniniwala ka sa akin, Rafael, sabi ni Lyra. Umiiyak na sa galit at takot. Sa ayaw at sa gusto mo, maniniwala ka sa akin. Samantala, alam ni Isabela na wala ng oras. Nalaman na ni Lyra. Ngayon na ang tamang panahon para ilabas ang kanyang huling baraha. Kinansela niya ang business trip nila ni Rafael. Sa halip, nagpatawag siya ng isang emergency board meeting sa De Villa Holdings. Kasabay nito, nagpatawag din siya ng isang press conference. Sa board meeting, kalmado si Isabela. Ladies and gentlemen of the board, simula niya, ipinatawag ko kayo ngayon dahil sa isang bagay na makakaapekto sa kinabukasan ng kumpanyang ito. Nitong mga nakaraang linggo, I've had the pleasure of working closely with your CEO, Mr. Rafael de Villa. At sa aming pagsasama, mayroon siyang isang bagay na ibinahagi sa akin. Isang bagay na sa tingin ko ay dapat ninyong malaman. Ikinonekta niya ang kanyang cellphone sa malaking screen sa conference room at pinindot niya ang play. Ang boses ni Rafael, basag at lasing, ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Pinatay ko siya, Isabela. Pinatay ko ang asawa ko at ang anak ko. Ang bawat salita ng pag-amin ay parang bombang sumabog. Ang mga miyembro ng board ay natigilan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkagulat at pandidiri. Habang nagkakagulo ang boardroom, sa lobby ng gusali, nagsisimula na ang press conference. Daan-daang reporter ang naghihintay. Ipinahayag ni Isabela bilang major investor na siya na ang pansamantalang mamamahala sa kumpanya dahil sa isang internal crisis at lack of confidence sa kasalukuyang pamunuan. Sa gitna ng kanyang speech, isang pamilyar na sigaw ang bumasag sa katahimikan. Sinunggaling. Lumingon ang lahat. Paparating si Lyra. Magulo ang buhok, gulag-gulanit ang itsura, parang isang taong nawala sa sarili. Kasunod niya si Rafael na pilit siyang pinipigilan. Huwag kayong maniwala sa kanya.
Sigaw ni Lyra sa mga reporter, itinuturo si Isabela. Isa siyang impostor, mamamatay tao. Ang pangalan niya ay Selena. Siya ang asawa ni Rafael na matagal nang patay. Ang mga kamera ay mabilis na lumipat kay Lyra, pagkatapos ay kay Isabela. Nagkagulo ang mga reporter, ngunit sa halip na magulat o magalit, si Isabela ay nanatiling kalmado. Tinitigan niya si Lyra na may halong awa sa kanyang mga mata, na para bang nakatingin siya sa isang kaawa-awang baliw. Ang reaksyon niyang ito ay mas nagpakumbinsi sa mga tao na si Lyra ang may problema. Lyra, tama na. Nagmumukha kang tanga. Pilit na hinihila ni Rafael si Lyra, ngunit nagpupumiglas ito. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang lumapit si Isabela kay Lyra. Ang mga kamera ay nakatutok sa kanila. Ang buong mundo ay nanonood. Inilapit ni Isabela ang kanyang bibig sa tenga ni Lyra. Sapat lang para silang dalawa ang makarinig. At sa boses ni Selena, ang boses na mahina at puno ng sakit na huling narinig ni Lyra sa bodega, bumulong siya. Natatandaan mo ba ang sinabi mo sa akin sa bodega, Lyra? Naaagawin mo ang lahat? Hulaan mo kung sino ang nawalan ngayon. Ang bawat salita ay parang yelong tumusok sa puso ni Lyra. Nanigas siya sa kinatatayuan. Ang lahat ng lakas sa kanyang katawan ay biglang nawala. Wala na. Tapos na ang laban. Talo na siya. At habang kinakaladkad siya palayo ng security, ang tanging nakikita niya ay ang nagtatagumpay na mukha ni Selena. Pagkatapos ng iskandalo sa press conference, gumuho ang lahat para kay Lyra. Ang kanyang pangalan ay nasa lahat ng balita. Tinatawag siyang asawang baliw ng isang CEO na mamamatay tao. Ipinagbawalan siyang pumasok sa De Villa Holdings. Ang mga kaibigan niya sa alta sosyedad ay hindi na sinasagot ang kanyang mga tawag. Maging si Rafael ay iniwan siya. Nagkulong sa isang hotel, hindi makaharap sa kahihiyan at sa katotohanang totoo ang lahat ng sinabi ni Lyra. Nawala sa kanya ang lahat. Ang pera, ang posisyon, ang respeto, ang asawa at higit sa lahat, ang kanyang anak. Sinigurado ni Isabela, gamit ang kanyang bagong kapangyarihan sa kumpanya, na makakuha ng temporary custody kay Marco sa pamamagitan ng pagpapakita na si Lyra ay emotionally unstable. Nasa isang madilim na sulok ng kanyang malaking bahay si Lyra, mag-isa. Ang tanging kasama niya ay ang mga bote ng alak at ang mga paulit-ulit na alaala. Ang nangiti ni Selena, ang pagtawa ni Selena, ang tagumpay ni Selena. Isang demonyo ang unti-unting nabuhay sa loob niya. Isang demonyong pagod ng matalo. Isang demonyong handang gawin ang lahat para sa huling pagkakataon. Kung sisirain din lang ni Selena ang buhay niya, sisiguraduhin niyang sisirain din niya ang tanging bagay na maipagmamalaki nito ngayon, ang kanyang mukha. Ang mukhang ginamit nito para dakitin si Rafael. Ang mukhang ginamit nito para linlangin ang lahat. Ang mukhang nagpapaalala sa lahat ng kanyang pagkatalo. Pumunta si Lyra sa isang hardware store. Bumili siya ng isang bote ng muriatic acid. Gabi. Isang malakas na bagyo ang bumubuhos sa buong Maynila, tila nakikidalamhati sa paparating na trahedya. Nasa kanyang penthouse si Isabela, nakatanaw sa bintana. Katabi niya si Marco na mahimbing na natutulog sa sofa. Sa wakas, nakuha na niya ang hustisya. Ngunit bakit parang may kulang? Bakit parang may isang malaking butas pa rin sa kanyang puso? Biglang may kumatok ng malakas sa pinto. Hindi sa intercom, kundi sa mismong pinto. Malakas. Desperado. Sino yan? Tanong ni Isabela, kinakabahan. Walang sumagot. Ang pagkatok lang ay lalo pang lumakas. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Tiningnan ang peephole. Si Lyra. Basang-basa sa ulan, magulo ang buhok, at may isang baliw na determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi binuksan ni Isabela ang pinto. Ngunit sa isang iglap, isang malakas na kalabog ang yumanig dito. Paulit-ulit. Sinisira ni Lyra ang pinto.
Gamit ang isang fire extinguisher mula sa hallway, nataranta si Isabela. Mabilis niyang binuhat ang natutulog na si Marco at dinala sa pinakalikod na kwarto. Ikinandado ito. "Huwag kang lalabas, Marco, kahit anong mangyari," sabi niya. Pagbalik niya sa sala, wasak na ang pinto. Nakatayo doon si Lyra, hawak ang isang bote. "Selina," sabi ni Lyra. Ang boses ay garalgal. "Kamusta na ang reyna? Nagustuhan mo ba ang bago mong kaharian?" "Umalis ka na, Lyra." Mahinahon ngunit madiin na, sabi ni Isabela. Dahan-dahang umaatras. "Umalis? Ngayon pa na nagsisimula pa lang ang party?" Tumawa si Lyra, isang tawang nakakakilabot. Itinaas niya ang bote. "Naalala mo ba kung paano mo ako tinawanan? Kung paano mo ako pinagmukhang tanga sa harap ng lahat? Ngayon, tingnan natin kung sino ang pagtatawanan nila kapag ang maganda mong mukha ay natunaw na parang kandila." Sa isang mabilis na kilos, sumugod si Lyra. Binuksan ang takip ng bote. Sumigaw si Isabela at umiwas. Nagpagulong-gulong sila sa sahig. Basag na salamin, nagkalat na gamit. Isang marahas na sayaw ng dalawang babaeng sinira ng pagkamuhi. Sinubukan ni Isabela na sipain ang bote palayo, ngunit mahigpit ang hawak ni Lyra. Pinilit ni Lyra na ibuhos ang laman ng bote sa mukha ni Selina. Ang kanilang mga braso ay nagpupunyagi. Ang bawat isa ay lumalaban para sa kanilang buhay at sa kanilang galit. "Mamatay ka na!" sigaw ni Lyra. "Tama na!" Isang sigaw ang pumailan lang mula sa may pinto. Si Rafael, duguan ng mga kamay dahil sa pagsira sa lock ng pinto. Natuntun niya sila. Nang makita si Rafael, sandaling natigilan si Lyra. Ang sandaling iyon ang ginamit ni Isabela para itulak siya ng malakas. Ngunit sa pagtulak niya, nawalan ng balanse si Lyra. Ang bote sa kanyang kamay ay lumipad. Ang laman nito ay sumaboy sa hangin. Isang matining na sigaw ang pumuno sa silid. Hindi sigaw ni Isabela, sigaw ni Lyra at sigaw ni Rafael. Sa pagmamadaling pumagitna, si Rafael ang unang natalsikan sa mukha. Sa pagbagsak ni Lyra, ang natirang laman ng bote ay tumapon mismo sa sarili niyang mukha. Napaupo si Isabela sa sahig. Ilang talampakan ng layo, nanlalaki ang mga mata sa takot. Sa harap niya, dalawang tao ang naghihirap, nagsisisigaw, nagpapagulong-gulong sa sahig habang ang kanilang balat ay unti-unting natutunaw. Umuusok sa ilalim ng bagsik ng asido. Ang hustisyang hinanap niya ay dumating. Ngunit hindi ito matamis. Hindi ito nagbibigay ng kasiyahan. Ito ay karima-rimarim. Ito ay nakakatakot. Ito ay isang bangungot na mas malala pa kaysa sa kanyang pinagdaanan. Ang tunog ng kanilang mga daing, kasabay ng malakas na kulog sa labas, ang tanging maririnig. Ang paghihiganti ay naganap na, ngunit sa huli, walang sino man ang tunay na nanalo. Lumipas ang ilang linggo. Ang bagyo sa labas ay matagal nang tumila, ngunit ang bagyo sa loob ni Selina ay ngayon palang nagsisimulang kumalma. Ang insidente sa penthouse ay naging pambansang balita. Isang kwento ng pag-ibig, pagkakanulo, at paghihiganti na nagtapos sa pinakamadilim na trahedya. Nakaligtas sina Rafael at Lyra. Ngunit ang kanilang mundo ay naging isang walang hanggang kadiliman. Pareho silang nabulag, ang kanilang mga mukha ay permanenteng sinira ng mga peklat na mas malalim pa sa nakikita ng mata. Ang kumpanya ni Rafael ay tuluyan ng bumagsak. Ang yaman nila ay naubos sa pagpapagamot. Isang hapon, dinalaw sila ni Selina sa ospital. Hindi para sa kanila, kundi para sa kanyang sarili. Nakatayo siya sa labas ng kanilang silid, tinitingnan sila mula sa salamin ng pinto. Nakaupo sila sa magkahiwalay na kama, hindi sila nag-uusap. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghikbi ni Lyra at ang mabibigat na buntong hininga ni Rafael. 2 taong nagkasala, ngayon ay sabay na nagbabayad sa isang kulong ngang sila rin ang gumawa. Hinintay ni Selina
na makaramdam ng saya, ng tagumpay, ng pagiging kontento. Ngunit wala. Ang tanging naramdaman niya ay isang nakabibinging katahimikan, isang malawak na kawalan. Natapos na ang paghihiganti, naibalik na ang hustisya. Ngunit hindi nito naibalik ang kanyang anak. Hindi nito binura ang mga peklat sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, napagtanto niya ang katotohanang sinasabi sa kanya ni Troy. Ang tunay na kalaban ay hindi si Rafael o si Lyra. Ang tunay na kalaban ay ang galit na matagal niyang kinulong sa kanyang dibdib. At ngayong wala na itong mapagbalingan, siya naman ang unti-unti nitong sinisira. Handa ka na ba? Isang pamilyar na boses ang nagsalita sa kanyang likuran, si Troy. Hinihintay siya nito sa dulo ng hallway. Tumango si Selena at huling sinulyapan ang 2 taong sumira sa kanya. This time, wala nang galit. Wala nang awa. Wala na lang. Isinara niya ang kabanatang iyon ng kanyang buhay. Nasaan si Marco? Tanong niya habang naglalakad sila palayo. Nasa airport na, kasama ang tita niya. Ligtas na siyang makakarating sa mga kamag-anak ni Lyra sa probinsya. Sagot ni Troy. Sinigurado kong hindi na siya madadamay pa sa gulo. Tumango muli si Selena, isang pasasalamat sa lalaking laging nasa tabi niya. Ang kanyang naging anino at lakas sa loob ng 2 taon. Pagkalabas ng ospital, dumiretso sila sa opisina ng isang abogado. Sa ibabaw ng mesa, nakalatag ang kanilang huling koneksyon, ang divorce papers. Kinuha ni Selena ang ballpen. Walang pag-aalinlangan, walang emosyon. Pinirmahan niya ang dokumento. Sa bawat letra ng kanyang bagong pangalan, Isabela de la Torre, naramdaman niya ang unti-unting paggaan ng kanyang dibdib. Isang kadena ang naputol. Nag-iwan ako ng isang trust fund para sa kanila. Sabi niya kay Troy, hindi malaki, pero sapat para mabuhay sila. Hindi dahil sa awa, kundi dahil ayoko nang magkaroon ng anumang utang sa kanila, kahit sa konsensya ko. Naintindihan ni Troy. Tumango lang ito. Ang huling destinasyon nila ay ang airport. Ang parehong airport kung saan siya bumalik na puno ng galit at mga plano. Ngayon, aalis siyang dala ang isang bagay na mas mahalaga pa sa paghihiganti, kapayapaan. Habang naghihintay ng kanilang flight, tumayo sila sa harap ng malaking bintana. Pinapanood ang mga eroplanong lumilipad at lumalapag. Ang araw ay unti-unti nang sumisikat, nagbibigay ng ginintuang kulay sa kalangitan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, ngumiti si Selena. Isang tunay na ngiti, isang namangiting abot sa kanyang mga mata. Ang mga matang dati puno ng lamig ay mayroon ng bahid ng init. Siya na ulit si Selena, hindi ang Selenang mahina. Hindi ang Isabelang mapaghiganti, kundi isang bagong Selena, buo at malaya. Lumingon siya kay Troy, ang lalaking hindi siya hinusgahan, ang lalaking nanatili. Saan tayo pupunta ngayon? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Ngumiti si Troy pabalik, isang nangiting matagal na nitong gustong ibigay. Kahit saan, sagot nito. Basta't kasama ka. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Magkasama, tumalikod sila sa madilim na nakaraan at humakbang pasulong, patungo sa pagsikat ng araw, patungo sa isang bagong simula, patungo sa kanilang kalayaan.